Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Lalong iiyak ang China by the next year kasi next year ang target nila na i-invade ang Taiwan 2026 to 2027. Pero naunahan sila ngayon ng Australia dahil ang Australia pala ay meron ng Joint Forces Agreement with the Philippines. Ito'y pirmado na ng ating Ministry of Defense. At ito ay mangyayari sa susunod na taon by August ay magtayo ang Australia ng 8 EDCA sites na katulad ng sa Amerika. Dito sa Pilipinas para pangkontra yan sa bully na China kasi kahit ang Australia, binubuli nila yung Australia noon eh. Kaya ito na ngayon ay pinagtutulungan na ang China ng mga malalakas na bansa. Kaya sigurado sa pansitan pupulutin itong mga inchik na ito. Kaya sa karagdagang detalye ng balitang ito, narito ang ating mga kaibigan sa labas ng bansa, ang channel na Taiwan Talks, atin pakinggan at panoorin. We want to go back to an incredibly important development from August for the Philippines and Australia. Manila has been transforming the concept of security cooperation in the Indo-Pacific in the face of China's persistent threats to its territory. The Philippines has deftly woven around itself a web of deterrence through multi-layered troop arrangements, minilateral exercises and joint patrols. Chief among its non-US partners is Australia, and in August the two sides announced a different strand of that security lattice work watch. Right now, Australia is pursuing 8 different infrastructure projects across 5 different locations here in the Philippines. And we've agreed now to establish a plan between our two countries which will guide the way in which our infrastructure investment is pursued over the coming years to see greater infrastructure here in the Philippines for the benefit of the armed forces of the Philippines. Ayan, so grabe mga kababayan, no? Mga ka-Golden Boy, ang tulong ng Australia dahil sa habang nagpapalakas ang presensya ng Amerika dito sa Pilipinas, habang nag-iimbak ng kagamitan sa panggera ang Amerika, ay by next year, ilang buwan na lang ba, ay next year na, di ba? By next year, by August ng 2026, ay iiyak na ang China dahil 8 EDCA sites sa magkahiwalay na mga lugar na napakasikreto kasi tinanong si Gibo Chiduro dito ng media kung saan ba yan na EDCA sites ilalagay ng Australia. Sabi ni Gibo, hindi ko sasabihin. Very secret kasi ito. Kung ang Amerika ay nalalaman ng China kung nasaan yung EDCA sites ng Amerika, ang Australia ay hindi. Sinisikreto talaga nila yan. Baka sakaling matamaan ng China ang mga EDCA sites ng Amerika, ang Australia ay nakatago yan. Kaya mahirapan ng China sa paghanap niyan. Ngayon, Australia ay hindi basta-basta yan. Malaki ang gold reserve ng bansang yan, ibig sabihin mayaman yan. At kayang bumili niyan ng mga bagong armas sa Amerika pangontra sa China. Kaya bago makarating ang China sa Australia, dahil binubuli din ng China ang Australia noon, di ba? Nagpapadala sila ng Chinese flotilla sa karagatan ng Tasman Sea sa Australia. Nagpaputok sila doon ng kanilang mga kanyon. Napakawalang hiya talaga, no? Mabutit hindi kasi naghahanda ang Australia noon kasi akala ng Australia hindi sila puntahan ng China, ang layo-layo na eh. Kaya napakahayop. Ito na yung ganti ngayon ng Australia dahil sa ginawa ng China noon na testing ng kanilang mga kanyon sa karagatan ng Australia. Ito na yung ganti ng Australia. Dito nila gagantihan sa Pilipinas. Dito maglagay ng kanilang EDCA sites ang Australia para nakaharap talaga sa China. Para dito pa lamang sa Pilipinas ay pwede nang aabutin ng kanilang mga missiles ang China. Kaya kawawa ang mga China na to eh. Kawawa yan sa bandang huli. Kawawa talaga yan. Yung mga singkit na mata na yan, siguradong bibilog yan, lalaki yan, didilat yan. Dahil sa hindi nila alam kung ano ang tatama sa kanila kapag nagkagera. Ang propaganda kasi ng China, akala ng mga Chinese community, Chinese people doon sa China, na sila na talaga yung pinakamalakas na armed forces in the whole universe, in the whole world.
Kasi yan ang propaganda nila sa China. Pinapalabas yan sa kanilang national TV, sa mga paaralan, na sila daw yung new order, sila daw yung mga pinaka-latest na high-tech na gagamitan sa gyera, which is maling-mali dahil nangungupya lang naman, di ba? Nangungupya, copyright palagi. Kaya sa Australia pa lang, wala pa yung UK dyan, wala pa yung France, wala pa yung Italy, wala pa yung Japan dyan, mga kababayan. US lang at Australia, tapos na ang China. Nandyan pa ang Japan, mas lalo na. Bubuhayin ng Japan ang kanilang samurai spirit, ang kanilang code of warrior na Bushido. Ay patay na yung mga Chinese na yan. Talagang didilat ang mga mata niyan, bibilog, lalaki ang mga mata niyan, hindi na malat ang mga inchik yan. At manginginig, makakaihi. Kakaihi sa kanilang mga pantalon yan. Sigurado ako diyan. Mga kababayan, kaya ngayon nagbago ang isip ko instead na mag-bug out sa panahon ng gira, punta ako ng bundok, hindi na magpakomisyon na ako. Magpakomisyon na ako mga kababayan sa magpa-active na ako sa reservist ko. Mga kababayan, gusto kong tumira ng inchik Gawin kong gawin kong target paper yan mga inchik na yan, mga kababayan. Kaya ito ang ating paghandaan by next year, kasi 2027 talaga ayon sa intelligence ng US ay 2027 aatake sa Taiwan at dito sa Pilipinas. Sabay kasi yan. Ang China aatake ang China sa Taiwan at aatake din sila ng Pilipinas. Kaya binabantayan ng Amerika ang Indo-Pacific ngayon. Nandito lahat ng kanilang fleet carrier. Mabutit tumulong ang Australia ngayon. Ngayon kahit New Zealand, kasi ang New Zealand ay kapitbahayan ng Australia, ay nagpalakas na rin ng army ang New Zealand at tutulong na rin sila sa Australia. Grabe buong buong sanlibutan kontra China Sino ba ang kapanalig ng China? 3 lang sila. Yung Koreanong supot na mukhang unan, di ba? Ang lapad-lapad ng mukha. At saka yung maliit na tao doon na malakas daw siya. Sa Russia, di ba? Ang liit-liit na tao. Tapang-tapang pero baliw naman. Kaya hindi talaga mananalo yung puwersa ng kadiliman, which is very much related sa mga DDS yan. Ang China kasi yan ang sumira sa pag-iisip ng mga DDS, ang China. Kasi dahil sa ang kanilang Diyos na si Digong ay alipuris ng China, so ang mga DDS ay naniniwala din na walang WPS. Yun ang sabi ng mga DDS sa akin Tsaka ang mga DDS naniniwala na si Kibuloy ay walang kasalanan. Napaka talaga na pag-iisip, Isip ng isip ng sanggol, mga kababayan. Kaya ito napakagandang balita. Okay, atin muna balikan ang ating mga kaibigan sa Taiwan Talks channel. There was a mention of infrastructure plans. Can you tell us Pardon me? Infrastructure plans? We cannot tell you. Okay. What could those 8 projects be? Why the secrecy around them now? And could defence infrastructure cooperation become a new string to Manila's bow? Hello and welcome to Taiwan Talks. I'm Ian Kavat. To discuss these stories and more, we're joined by Renato Cruz de Castro, National Zhengzhou University MOFA Taiwan Fellow and De La Salle University Department of International Studies Distinguished Professor. We also have Wen-Ti Song, Atlantic Council Global China Hub Non-Resident Fellow. A very warm welcome back to the show, Renato. Morning. And Wen-Ti. Thank you. Manila and Canberra are to sign an enhanced defence cooperation agreement between their 2 countries in August next year. As part of this EDCA, Defence Secretary Yibo Titoro and his counterpart Richard Marles agreed on a defence infrastructure plan for the benefit of the Philippine Armed Forces. The Philippines signed an EDCA with the US in 2014 as part of the 1951 Mutual Defence Treaty. It allows the US to rotate its forces and pre-position equipment through 9 Philippine
bases. Renata, let me come to you first. So firstly, why the secrecy over this? I mean, they know that there are across 5 sites, these 8 projects, and what could they be? I think it's primarily aimed to support the Philippines as it transitions from internal security to external defense. This is a development that the Australians has always been looking for. Ayan, so itong si ating kababayan to, Pilipino to. Nandun sa Taiwan para sa interview, si Analyst Castro. Ito yung defense analyst si Castro. At sabi ni Castro, noon ang plano ng Pilipinas ay internal defense lamang. Dito lang tayo magdepensa talaga sa loob ng Pilipinas at sa ating karagatan. Pero pagdating ng Australia, ang Australia ay hindi nila gusto internal Doon sila sa doon sa external, sa labas ng ating karagatan. So ibig sabihin, doon sila mag-istasyon sa WPS o sa mga isla-isla diyan sa WPS. Kaya 5 lugar daw ang ayon sa kasunduan ng Pilipinas at Australia. Itong tinatawag na Canberra, Manila Joint Forces. So Canberra, yun yung kapital ng ng Australia. At sabi ng Australia, external ang kanilang birada. While ang Amerika ay internal and external, di ba? So dito na mahirapan ang China dahil nga ang gusto ng Australia ay nasa external sila of the Philippines. Ibig sabihin, doon sila sa may karagatan ng China. Di ba? Kaya mahirapan na ang inchik pagpasok dito sa Pilipinas. Nandiyan na ang Australia Alam naman natin na ang Australia ay mga dugong Briton yan. Ang mga Briton o taga Great Britain, diyan din galing ang Amerika. Kaya yung tatlong yan, Australia, UK at Amerika, isang lahi lang talaga yan Galing talaga yan sa England, sa UK ang mga dugong yan. Kaya kung magsalita sila, pareho English, di ba? Mga kabayan, kaya pagdating ng gera, maglaban-laban ang mga ganyan ay magkakampi-kampi. Katulad yan sa tribo sa Biblia na tinatawag na 7 tribes of Israel, di ba? Hindi natin alam, baka ang UK, Amerika, Australia ay kasama yan sa the 7 tribes of Israel sa biblical na mga tribo-tribo. Na pagdating ng gera ay magsama-sama at magkampihan. Okay, kaya napakaganda to, interview sa ating Filipino war analyst. Nandun sa Taiwan mismo sa studio ng Taiwan. At hindi natin naririnig ang ganitong balita dito sa Pilipinas kasi napakasikreto nito. Kaya aking ginawa ng reaction para malaman nyo, mga kababayan, na meron palang dagdag na EDCA sites na hindi sa Amerika by next year. Yun ay sa Australia at pirmado na ang Joint Forces, Canberra, Manila, Joint Forces, Australia, Philippines. Ito ay hindi para sa ibang labanan, kundi labanan talaga yan ng China, Pilipinas, Australia, China. Lagot na dito tong mga mukhang panda na ito. Yung mga singkit-singkit na mata na yan, talagang didilat yan kapag nagkataon. Okay, balik tayo sa balita courtesy ng Taiwan Talks. The fact that you have security cooperation that has been there for some time, but it focused on low-key counterinsurgency internal security operation. Now, of course, ever since this current administration announced a comprehensive archipelagic defense concept, the Australians are very much saying, oh my goodness, now you are basically joining us in terms of strengthening your territorial defense capabilities. I think about 2 or 3 years ago, when you have an Australian P-8 Poseidon conducting a patrol over the South China Sea, then of course it was harassed by the Chinese. Then everybody discovered they came from Clark Air Base. This was not announced. Suddenly it became apparent that the Australians... So do you think that some of these projects could be about, for example, lengthening, hardening runways for these very heavy Poseidon P-8 patrol planes, this kind of thing? So it's not just for the Philippine Armed Forces, although of course that the infrastructure is there. It's also, would it be to benefit the
Australians, which have signed a VFA with Of course, they want, of course, the projection here in terms of maritime and naval. But the third element here is something also very interesting. 2 or 3 years ago, I had the chance to be on board Her Majesty's Australian ship, Canberra, wherein, of course, the Australian Army basically conducted a massive military exercise. They brought their weapons, Apaches, Abrams tanks, Bushmasters, they brought everything. So I think this might be related also in terms of developing the Philippine Army and the Royal Australian Army's territorial defense capabilities. So when they conduct military exercises, for example, right now they're doing something in the Visayas, but when they did it 3 years ago, it was really based on really repelling an invasion. A scenario wherein you have a foreign army landing on the beach somewhere in Luzon, and you have Filipino or Australian forces really conducting massive live fire exercise. So it's to support these joint exercises between the Philippines and Australians. Yeah. Ayan, so mga kababayan, magaling pala mag-English tong si Di Castro. Kababayan natin yan na defense analyst para sa gera. Kaya alam niya yung mga style sa gera, si Di Castro. Kaya ito ngayon ang sinabi niya na 3 years ago pa daw ay 3 taon nang nakaraan ay meron na palang tayong mga visiting forces agreement with Australia. Pero hindi gaano narinig natin na Australia, palagi narinig natin Amerika. Kasi gusto pala ng Australia na sikreto lang. Okay, so ito ang huling katanungan. Bakit nga ba kumampi sa atin at ganito na lamang ang pag-care ng Australia sa Pilipinas? Ganito na lamang kanilang pagkampi sa atin na gagastos sila, di ba? Gagawa sila ng structures Next year by August ay gagawa sila ng 8 EDCA sites sa 5 lugar. So 5 lugar pero 8 lahat ka EDCA sites. Ibig sabihin merong sa isang lugar na 3 EDCA sites ang ilagay nila. Pero lahat ng mga sites na yan, lugar na yan ay classified yan. Hindi yan sinasabi. Sabi ni Tudo, ni Gibo ay napakasikreto niyan. Kaya diyan pa lamang ay talo na ang China, 'di ba mga kababayan? Talo na sila. Kasi sa atin pa lamang sa Pilipino, hindi tayo nila makukuha ng ganun lang kadali. Lumalaban talaga tayo. Nandiyan pa yung Taiwan, lumalaban din yan. Nandiyan pa ang Japan, mas lalo na. Nandiyan ang South Korea. Ngayon sa likuran natin sa bandang west, 'di ba, sa likuran ay nandun yung kontinenteng Australia. At alam nyo, ang New Zealand at Australia ay magtulungan yan. Kaya sigurado ako pagdating ng kung World War III man, ay mag-joint forces din ang New Zealand at Australia kasi magkadugo lang yan Ayan, so mas lalong dadami ang foreign soldiers. Ang mga EDCA sites natin by next year ay dadami at diyan matatakot na siguro ang China. Ngayon gusto ko ilagay ng Australia ang kanilang EDCA sites diyan sa ating mga isla. Yung isla diyan sa Scarborough Shoal, diyan magtayo mismo para kapag lalapit ang China diyan ay matakot sila sa Australia. Diba't gagawa ng maraming airport ng mga runways diyan sa mga isla. Gagawa ng mga artificial island para walang question ang China. Katulad ng ginawa ng China, gumagawa sila ng sariling isla para sabihin na sa kanila talaga yun. Okay, kaya nakikita natin unti-unti na lalong lumalakas ang Pilipinas. Sabi nga sa English, the armed Philippines to teeth. Armed to teeth. Grabe ang armas natin. At kapag hindi natuloy ang gera, ay punong-puno ang Pilipinas ng mga armas. At isa na tayo sa pinakamagaling na armed forces in the Asia, sa Asia. Kapag ganun, siyempre,
Dito na yan naka-estasyon, dito na yan sa EDCA sites. Hindi na yan kukunin ng Amerika, dito na yan, pang depensa. At ganun din ng Australia kasi ano yan eh. Meron silang Joint Forces Agreement. Nilagdaan na yun ni Gibo Chudoro. Yung nilagdaan na yung agreement na ito. Kaya pasalamat tayo, nandyan pala ang Australia, mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Anong masasabi niyo dito sa balitang ito? Pag-comment na lang sa ating comment section down below. Ako'y magpaalam na, maraming salamat sa lahat. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe.